Ocean Adventures Vlog number 1, Masasa Beach, Tingloy, Batangas, Do-It-Yourself Travel Vlogs. Time check, it's 1:30 AM here in Makati, and if you are commuting, first kailangan nating pumunta ng Batangas Grand Terminal. Naghihintay na lang kami ngayon ng Grab papuntang Jackliner Terminal sa Buendia. At dumating na nga si Kuya Grab. 220 pesos ang fare mula sa pinagkaisahan Makati hanggang Buendia. Remember, tip is optional but highly appreciated. Buti na nga lang at 24/7 ang biyahe sa Jackliners Buendia papuntang Batangas Grand Terminal and 250 ang pamasahe. Two hours lang inabot ang biyahe mula Buendia papuntang Grand Terminal and wala pang jeep na papuntang Anilao Port. So, kumain muna kami ng lomi saglit. 75 lang dapat ang pamasahe sa jeep papuntang Anilao Port mula sa Grand Terminal. Kaso, 4:30 na pero di pa rin puno yung jeep papuntang Anilao Port. So nakipagkasundo na sa amin yung driver na gawin ng 100 pesos ang pamasahe para makaalis na kami. 5:20 na and nakarating na nga kami sa Anilao Port. Kakabukas lang din ng ticketing office and pangatlo nga ako sa pila. 162 pesos ang pamasahe and 7 AM ang unang biyahe. Siningil nga rin pala kami ng environmental fee na 50 pesos each for both Tingloy and Anilao municipalities, so 100 pesos each ang total. And dahil nga we have 1.5 hours to wait, nag-decide muna kami na maggala-gala sa Anilao Port. Please take note na very limited ang mabibilhan ng pagkain sa isla, so it's best to bring your own food. Meron namang mabibiling mga basic necessities, pero wala talaga kayong mabibilhan ng mga pang-ulam doon. It's currently 6:30 AM here and parating na nga daw yung Montenegro passenger boat. Naghahanda ng sumakay yung mga nasa first trip and naglilipat na sila ng mga gamit. Marami nga rin palang mga transient houses and beach resorts dito sa Anilao Port mismo. Bibisitahin natin yan in one of our next travel vlogs. Dito pa nga lang mismo sa port, napakalinaw na ng tubig. Parang ang sarap na kaagad tumalon kasi kitang-kita mo yung seafloor kahit alam mong malalim yung tubig. Kudos nga pala sa Montenegro Shipping na very punctual. Nakaalis yung bangka namin at exactly 7 AM. Napakalamig nga rin ng umagang ito. Napaka-presko ng hangin. Fortunately, very calm yung dagat. Mas maliit nga pala yung bangka na ito kesa sa regular na Tingloy ferry. Pero mukha naman siyang safe. And 60 lang daw yung max capacity and ang daming Coast Guard na nag-check bago kami lumayag. "45 minutes nga lang inabot yung biyahe namin to Tingloy Island. Kitang-kita ko pa nga din kung saan kami nag-start. Mula dito, kailangan naman nating mag-tricycle papunta ng Masasa Beach. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating mag-register sa local authorities and ipakita yung binayaran nating environmental fees sa Anilao Port. Binalak nga sana naming lakarin from Tingloy Port to Masasa Beach.
Buti na lang at di kami feeling adventurous today kasi napakalayo pala. After 15 minutes, nakarating na nga kami sa Masasa Rice Fields. Hanggang dito na lang daw yung trike and siningil niya kami ng 80 pesos for 2 packs na. Dito pa nga lang ay really breathtaking na talaga. Parang kulang yung 3 days na leave ko. From here, mukhang malayo-layo pa yung lakaran bago kami makarating sa transient house na nabook namin. Buti na nga lang at maaga kaming nakarating. 8 AM pa lang at medyo mababa pa yung araw. 10,000 steps? Check! Isipin mo na lang, vitamin D yan. Welcome to Masasa Beach! Low tide nung dumating kami. Meron lang mangilan-ngilang kids na nagsuswimming sa tabi. Doon nga pala kami sa green na transient house papunta. Ate Fes Transient House ang pangalan and I leave a link in the description for their page. Itong nasa ground floor, double deck, air-conditioned room nga pala yung nabook namin. 2,500 pesos siya for 3 packs and plus 800 pesos per packs if more than 3 yung mag-o-occupy. At dahil nga low tide ngayon, halos nakalabas yung buong seafloor. Pero once tumaas na yung tubig, this transient house would look like it's floating on top of the water. I did some research bago kami pumunta dito and for me, ito yung may pinakamagandang view sa lahat ng transient house dito dahil sa balcony setup na meron sila. At dahil nga wala pa kaming mga tulog, we've decided to take a quick nap bago kami mag-explore sa island. "4 PM na nga kami nagising. Sa lamig at lakas ng hangin, kahit pala hindi air-conditioned room ang i-book namin, ay okay lang. Marami nga rin palang available na transient rooms and houses dito lang mismo sa tabi nila. Pili na lang kayo kung alin doon yung trip ninyong i-rent. Nasa kaliwang side nga pala ng Masasa Beach yung tinatawag nilang lagoon. Ang gaganda ng mga rock formations dito, parang mga bedrock na umangat galing sa ilalim ng dagat. Di na nga rin pala mahirap baybayin ang daan papunta dito kasi sementado na. And dahil nga maaga pa, wala pang masyadong tao dito. Sa hapon daw kasi ay napupuno ito ng maraming turista dahil dito mo lang makikita ang sunset kapag nasa side ka na ito ng isla.
Papunta naman tayo ngayon sa mismong Masasa Beach. Kung mabato sa lagoon, doon naman sa beach ay purong buhangin talaga. Tinanong ko si Ate Fe kung saan nanggaling yung batong hagdan, pero sabi niya, bata pa lang daw siya ay nandun na yon. Buti na lang at medyo humina na rin yung hangin, kaya nakapag-draw na rin kami sa wakas. If you want to see more videos like this, please like and subscribe. Mag-leave na din kayo ng comment kung may maisasuggest kayong magagandang pasyalan sa lugar ninyo. Ayaw pa sana naming umalis sa bato na ito. Kaso lang, ang dami ng taong naghihintay ng turn nila na makapagpa-picture dito. Kaya ayaw man namin, bumaba na din kami. At next nga naming pinuntahan ay yung Masasa Rice Fields. Ito daw ang nag-iisang taniman sa isla dahil halos mabatong bundok yung buong place. Kung galing ka ng Tingloy, ito din ang pinakamaikling daan papuntang Masasa. At isang makitid na kalsada lang ang madadaanan mo. Ang sarap maglakad-lakad sa Pilapil, ang lawak-lawak ng space. At syempre, dahil mahirap makahanap ng ganitong open space sa Manila, sinamantala na namin ang pagkakataon para kumuha ng favorite kong drone shots, yung paikot-ikot while walking. Medyo buwis buhay nga lang yung drone ko kasi ang daming uwak. Kaya kailangan mabilis ka magpalipad pataas pag lumalapit na yung mga ibon.
Napakaganda ng isla. At dahil 5:30 na ng hapon at palubog na yung araw, babalik muna kami sa lagoon para makita yung sunset. Tama nga si Ate Fe, ang daming ang tao dito sa lagoon pag sunset. Ang dami ko tuloy biglang models. Buti na lang talaga at natupad yung hiling namin. Puro ulan kasi ng mga nakaraang araw. Akala ko di kami makakakita ng orange na sunset. Buti na lang at di binigo ni Masasa yung sunset goals namin. At dito na nga ng aming Masasa Beach Getaway. Kain muna kami ng breakfast na binili pa namin sa Anilao Port bago simulan ang paggagala. Ito nga palang transient house ni Ate Fe ay napapalibutan ng solid rock slabs and corals. Isa ito sa mga reasons kung bakit dito namin napili na magstay. Kasi personally, mas gusto ko yung ganitong shore na maraming bato kasi mahilig akong maghanap ng mga sea creatures sa low tide. Feeling ko rin kasi boring yung pure sand na beach. Shoutout nga pala sa mga friends natin sa Yin Yang Art Station para sa napakagandang white oversized t-shirt na suot ko. I'll leave a link in the description para sa page nila. Mag-a-island hopping nga rin pala kami ngayon. Hinahantay na lang namin yung bangkero para makaalis na kami. 9:30 na and ready na kaming umalis. 2,500 pesos ang singil nila for 4 packs, so kahit dalawa lang kami ay binayaran namin ng buo yon. Medyo malakas nga pala yung hangin, so make sure na magsuot kayo ng life vest for your safety. Ang una nga naming pinuntahan ay yung tinatawag nilang Dugong Cave.
Dito nga daw ginanap yung taping ng telenovela na Marina. Ang ganda nga ng cave, kaso nga lang, di kami makasingit sa dami ng tao. Kaya alam nyo na, kung gusto nyo ng hindi crowded, huwag kayong pumunta sa weekend or holidays para masolo nyo yung lugar. Ang next na naming pinuntahan ay yung Sombrero Island. Di na kami bumaba sa beach kasi private property daw yon at may bayad. Kaya nag-snorkeling at fish feeding na lang kami sa tabi ng isla. Kaya pala may dalang pandesal si Kuyang Bangkero. Kala ko, di pa siya nagbe-breakfast. Yung pala, pangpakain sa isda yun. Ang pinaka-highlight nga ng island hopping na ito ay yung dahan-dahan kaming hinihila ng bangka habang nag-snorkeling. First time kong nakakita ng pawikan. Napakalaki. And to think na 100 meters away lang ito mula sa beach ng Transient House, feel na feel ko talaga yung presence ng nature. Napagod kami sa 4 hours na paglalangoy, kaya natulog muna kami after lunch. Kinahapunan, nag-decide kaming mag-hiking sa bundok. Nag-hire kami ng tour guide for 500 pesos. Nag-enjoy nga kami at hiningal sa kakalakad. Aakyatin sana namin yung rock formation na tinatawag nilang mag-asawang bato. Kaso, 5:30 na, wala pa kami sa kalahati. Kaya sabi ni Kuyang tour guide, aabutin daw kami ng dilim bago makarating sa tuktok. Kaya, nag-decide na lang kaming wag nang ituloy. Dahil, baka delikadong bumaba sa trail kung madilim na. Pagdating sa rice fields, pinauna ko na sila sa Transient House para mabayaran na namin si Kuyang tour guide at makauwi na siya. At dahil nga uuwi na kami kinabukasan, sinulit ko na yung last sunset ko para kumuha ng mga drone shots.
Patapos na tong unang kwento ko. Subscribe naman dyan. Sabi nga nila, hindi tayo nabubuhay para lang magtrabaho. Gumala ka rin kapag may time. Or kahit wala. Sana'y samahan nyo kami ulit sa susunod na Roshan Adventures.